PUP Good Association afternoon, everyone. of DOST Scholars. Isang mapagpalayang araw sa inyong lahat. Again, I am Nico G. RTU Organization of I am Lizette Biotechnology Estandarte, and Students. we are the Society Masters of of Ceremony Biological for today's Sciences. event. Again, this event will be possible without the help of Academic Affairs Earthshaker, Committee and brought to you by our Mitochondrial partnerships. PUP Association of DOST Scholars. Ciencia PUP, RTU Organization of Biotechnology Students, PLM Society of Biological Sciences, Earthshaker. and CVSU Mitochondrial Society. Ayan, so thank you sa ating mga partners for this webinar. So palakpakan po natin sila. So now, we are down to our last speaker for today's webinar. I hope you guys are excited as we are because our speaker is Dr. Arlen de la Cruz, which currently a senior science research specialist at the Philippine Rice Research Institute, a government corporate institution that aims to develop high-yielding and cost-reducing rice technologies for the farmers. She is a graduate of Bachelor of Science in Biology, major in microbiology at the Central Luzon State University, and took her master's degree in biology at the same school. She finished her doctorate degree in molecular biology and biotechnology, minor in plant breeding, University of the Philippines, Los Baños. She has been dedicated and passionate in research about crops, specifically in rice. As she will talk about rice in the future, we hope you guys will be inspired to pursue careers that are related to rice studies and focus on how you can contribute in improving the rice industry in the Philippines through research and development. Please welcome again Dr. Arlen de la Cruz. Give her a round of applause. Good afternoon, ma'am, Arlen. Good afternoon po. Hello! Good afternoon, everyone. Yan. Naririnig niyo na po ba ako? Yes, ma'am. Loud and clear. So, maraming salamat po sa invitation ninyo. Actually, hindi talaga ako yung inyong speaker supposedly today. Pero si Dr. Glenn Ilar, meron kasi siyang madami siya masyadong naging appointment. And fortunately, sasabihin ko na rin fortunately, naipasa sa akin itong pagkakataon na to. So, parang sa akin kasi malapit ang loob ko sa mga estudyante. Kaya, ayan, parang sa akin ay ayokong palampasin kasi makakapag-share ako sa inyo, hoping na sana ay maging inspirasyon, maaya ko kayo na sumali sa larangan ng research. Ayan. So, hopefully, maging informative yung aking presentation sa inyo. So, pipilitin ko din na ma-relay yung message sa paraan na kaya ko, ayan, na mauunawaan din niyo. Okay, so umpisahan ko na ha. Maraming salamat po. Asan ang aking slide? Share screen. Yes, ma'am. Okay, the floor is yours po. Nasaan ang... Okay. Sure. Yes. So nakikita niyo na po ba yung ating first slide? Ayan. Yes po, ma'am. Okay. Ang boses ko po ba ay naririnig? Ayan. Paano ko bang i-off ang aking camera para maging maayos ang ating? Off ko muna yung aking video ha para lumakas yung aking bandwidth. Okay. So again, ang title po ng aking presentation for this afternoon, Rice and Future. Okay. So ako po ang inyong Ate Arlen. Ako po ay nagtrabaho sa Philippine Research Institute. Ako po ay kabilang sa Plant Breeding and Biotechnology Division at Biotechnology Center ng PhilRice. Okay. So para po sa ating presentation, ano bang next? Ngayon ako nagsishare ng slide. Ayan. Para sa outline ng ating presentation, so una, magtatackle tayo about agricultural biotechnology, para mabigyan natin ng maganda-gandang introduction, paano tayong papasok doon sa ating mga major topics later. Okay, so ito naman ay alam kong na-discuss niyo na rin sa inyong mga klase, pero mainam na rin yung may konti tayong review. Okay, so next, papakita natin yung mga rice breeding challenges. Siyempre, ang work kasi na kinaka-involveban ko ay sa pag-develop ng mga bagong rice varieties. So, syempre, meron tayong mga challenges doon na ina-address. Bakit tayo nagkakaroon ng iba't ibang breeding objectives? So, yan, mamaya makikita natin. And then, particularly, ang involvement ko po ay sa molecular rice breeding.
So, isi-share ko din sa inyo ano yung mga traits na tina-target namin para sa marker-assisted selection. Okay, so number 4, iikot tayo or i-introduce ko kayo sa Biotechnology Research Facility ng PhilRISE. So mapapakita ko yung aming divisions, yung Plant Breeding and Biotechnology Division at ang DA Craft Biotechnology Center. And lastly, titingnan natin ito yung mga ano yung mga fields or mga careers na maaaring mapuntahan ng isang biology graduates na kagaya natin. Okay? So, okay pa po ba? Naririnig pa rin po ba ako? Yes po, ma'am. Okay. So, next slide. Biotechnology. Ayan. So, lagi natin dinidefine ng biotechnology as the application of knowledge in the life sciences to create products or services that are beneficial to humans. So, ito din yung nagda-drive ng mas maraming innovation sa agricultural sciences. Example, nagde-develop tayo ng mga crops. Madami tayong crops, primarily nga yung rice, and marami pang high-value crops. Gusto natin silang ma-develop na magkaroon ng resistant to pests and diseases. So, dito rin nagkakaroon ng mga, nagde-derive tayo ng mga biofuels from various feedstock para renewable yung energy. And nagpo-produce din ng enzymes that improve animal feed efficiency. So, yung enzymes na yan, hindi lang sa animal feed efficiency, marami pang klase. So, yun lang yung nakasama sa aking slide. Okay. Ayan. So, kung babalikan natin yung biotechnology, malawak talaga siya. Di ba, meron din siya sa health. Pagka diniscuss natin ang health biotechnology, talagang doon tayo sa larangan ng medisina eh. So, baka si COVID, so, yung diagnostic method, yung mga vaccine ng COVID, mga para sa mga detection ng viral diseases, matatakel siya doon sa medical biotechnology. Pero dito tayo magko-concentrate sa agricultural biotechnology. Okay, so para sa agricultural biotechnology, meron tayong mga iba't ibang pamamaraan ng mga tools na ginagamit. So isa dito yung conventional plant breeding. Pag sinabing conventional plant breeding, ito yung mga dating kinagawian na rin ng ating mga ninuno. So walang masyadong intervention. So parang hinahayaan mo lang yung halimbawa yung mga crops na maka-adapt sila sa climatic conditions sa isang lugar. Parang kukuha ka lang dun sa isang lugar, dalhin mo sa ibang lugar, tapos hayaan mo siyang mag-thrive doon, ganyan. Kung meron tayong mga pag-breed, paraan na natural lang. Okay. So, letter B, tissue culture and micropropagation. Yan rin yung 2. And then letter E, or marker-assisted selection. So, yan yung itatackle natin later. So, part din ng agricultural biotechnology tools, yung mga genetic engineering, development ng genetically modified crops, yan. And then molecular diagnostic tools. Halimbawa, meron tayong mga disease na pag tiningnan mo lang, hindi mo siya agad madidetect kasi may mga symptoms din naman na pare-pareho ang iba't ibang diseases. Pero using molecular diagnostic tools, nagiging precise yung judgment ng mga technician halimbawa sa bukid. Kasi mas guided sila kasi yung mga tools na ginagamit nila ay mas particular, specific. Okay, so lately, mga modern biotech methods, pumapasok na rin yung gene editing or yung genome editing. Yan, isa din sa tool na ginagamit ngayon sa agricultural biotechnology. Pero sabi ko nga, doon tayo muna mag-dwell sa letter C, molecular breeding or marker-aided selection. Itong marker-aided selection, minsan tinatawag din natin yun na marker-aided breeding. Marker-assisted selection. Ayan. Pero gusto lang nating tukuyin, hindi to maker pa rin na dyan, marker po ito marker-aided selection. Gumagamit tayo ng mga molecular markers para indirectly, masiselect natin yung mga halaman na gusto natin. Okay. So kung gano'n, ano ba ang mga benefits na nakukuha natin sa agricultural biotechnology? So sabi nga natin, pwede tayong magkaroon ng both insect pest control and weed management na safer and easier. Samantalang, sinisafeguard natin yung crops against diseases. So example nun, lalagyan natin yung isang crop ng herbicide tolerance. So,
magkakaroon ka na ng mas efficient na weed control, di ba? Weed control method and more efficient pa ito. Okay, so letter B, resistance to plant diseases and insect pests. Ayan, mamaya mapapakita ko sa inyo, diyan iikot yung aming marker-assisted breeding. Kasi bakit gusto natin na magkaroon ng sariling kakayahan yung halaman na labanan ng mga sakit at mga peste sa bukid? Kasi nag-i-aim tayo na mapababa natin ang application ng mga synthetic pesticides. Kasi hindi naman ito nakakatulong sa ating kalikasan. Nakakasira pa nga siya. Kaya hanggat maaari, gusto natin mabawasan siya. Kung hindi naman kasi pwede totally matanggal, at least mapababa lang natin. Para at the same time, habang tayo ay umaani ng masagana sa ating mga pananim, protektado naman ang ating environment. Okay, so protect crops from devastating diseases. Mamaya i-example natin yung papaya ring spot virus. Okay, number 2, sa pamamagitan din ng agricultural biotechnology, nagagawa natin ang farming, ang pagsasaka na mas profitable, mas kumikita. Kasi kaya nating mapataas ang quality ng crop at mapataas din yung dami ng ani. Okay, next slide. Enhanced quality traits. Ayan, so familiar kayo, naririnig palagi yung golden rice. Actually, ngayon talagang pinopromote natin yung support. Humihingi talaga tayo ng support para sa promotion ng golden rice. Kasi rice ay dinidevelop, ang intention nito ay magkaroon tayo ng rice na may increased level ng beta-carotene. Kasi nga, marami din namang mga problema gaya ng vitamin A deficiency na kailangan din nating tutukan. Okay. Improved oil composition in soybean and corn. Ayan. Next. Crops with the ability to grow in salty soils or better withstand drought condition. Kasi kung titingnan natin, di ba, kaya bumababa ang ating production kasi nako-convert na yung ating mga agricultural lands sa mga, halimbawa, nagiging commercial area na sila, ganyan. So parang ang natitira na lang sa atin, yung mga lupa kung saan maalat siya, usually hindi natatanan ito ng palay na walang pananim na palay. Pero kung magkakaroon tayo ng mga modern agricultural biotechnology applications, baka may mga nadidevelop na rin pwedeng mabuhay sa salty soil. Diba? Tapos originally, ang ating mga rice plants halimbawa ay susceptible sa drought or hindi nila natotolerate. Naku, nag-internet connection unstable ako . Naririnig pa rin po ba? Yes po, ma'am. Okay, malabas kasi dito unstable daw pero buti naman nandyan pa ako. Okay, so yung mga crops din natin na dati hindi nakaka-withstand ng mga conditions gaya ng tuyong-tuyo yung soil, ganyan. So pwede rin tayong makadevelop ng mga bagong varieties na magkakaroon na ng kakayahan na makakasurvive siya, makakathrive siya, at makakapamunga siya doon sa mga environment na dati ay hindi favorable para sa kanila. Okay. Number 4, tumutulong din ito para itong ating mga researchers ay magkaroon ng better understanding sa basic biology of living organisms. Di ba ngayon, napaka-common na lang ng mga DNA sequencing. Yung mga genes, hindi lang natin basta tinitingnan yung mga allele variation nila. Ngayon, nakikita na natin ano yung eksaktong DNA sequences nila. At hindi lang yon, may kakayahan na rin tayo ngayon na yung buong organismo ay ipapa-sequence na natin. Diba? May mga whole genome sequencing na tayo ngayong panahon na to. Okay, so pag may mga ganyan tayong tools, na-identify natin yung complete genetic structure ng iba't ibang organism. So dito sa example natin, strains ng Listeria and Campylobacter. So pag mayroon kang ganyang kakayahan, na-identify niyang complete genetic structure, may kakayahan kang mag-improve ng safety ng food supply. Okay? So ito yung sinasabi ko kanina na sa papaya ring spot virus. So ito ay data pa ng 2003, nung panahon na lumalabas pa lang itong genetically engineered papaya. So kung titingnan natin itong table na nakaproject ngayon, kinukumpara niya dito yung annual production cost kapag ang farmer ay gumamit ng papaya ring spot virus resistant technology at kung siya ay gagamit ng
wala. With and versus without. Okay, tingnan natin ha. Sa cost ng seed, medyo may kamahalan kung siya ay gagamit ng technology, di ba? Medyo naging 131 versus 105. Sa hiring ng labor, siguro mas mahal nga talaga kung gagamit siya ng papaya ring spot virus resistant na papaya. Pero pag tinignan natin yung application niya ng pesticide, eto, nakakatipid siya kasi nag-reduce niya yung amount ng pesticide use. Fertilizer, hindi naman yan nagbabari, so pareho lang. Kaya meron o wala kang variety na resistant sa PRSB. Marketing cost, nagiging mas mahal siya. Bakit kaya? Kasi ang quality niya mas maganda. Kasi mas naprotektahan mo siya sa sakit. So yung tsura ng papaya na binibenta mo, mas makinis at mas kaakit-akit sa mga consumers. So pag tinignan mo yung other cost, wala naman siyang nadadagdag na other cost, di ba? Kasi pareho lang sa with or without. And then pag tinignan natin ang total cost, si farmer ay mas malaki man ng bahagya ang ginastos niya doon sa bagong technology na gumamit siya ng papaya ring spot virus resistant na crop or na variety. Ang yield naman niya ay halos naging, ilan to? Almost doble, no? Halos 77% yung taas. Kaya kung titingnan natin, dahil mataas yung yield niya, kahit mataas ng bahagya yung kanyang total cost sa production, yung cost per kilogram niya ay nagiging mas practical, nagiging hamak na mababa kumpara sa gagamit lang siya nung mga ordinary varieties na walang papaya ring spot virus resistance. Okay. Ito ay data nung 2003. Tingnan natin yung naging data nila nung 2005. Yan. So anong pinapakita niya, mas mataas pa rin ang net income ng mga farmers na gumagamit or nag-a-adapt ng mga makabagong rice varieties na na-develop using biotechnology. Okay. So yan, so nakita na natin ha, isang example ito kung gaano nakakatulong una sa environment kasi na-reduce yung amount ng pesticide. At pangalawa, mas nagiging beneficial kay farmer kasi mas malaki yung nagiging kita niya. Okay. Ito naman, eggplant. Estimated changes in BT eggplant farm budget based on ito mga focus group discussion. Ayan. So doon na lang tayo tumingin sa yield. So meron siyang 28 to 64% increase. Mataas po yan. Diba? Kung ito ay ordinaryo magsasaka at magkakaroon ka ng dagdag kita na ganito kataas, magiging masaya po ang ating mga rice farmers. Or hindi lang rice farmers. Sorry, it's not rice farmers but BT eggplant farmers. Diba? Ayan, so next. So ito, tingnan natin, a number of biotechnology-derived crops that have been deregulated by the USDA and reviewed for food safety by the Food and Drug Administration and or the Environmental Protection Agency have been adopted by growers. Kasi na-adapt na nila kasi nakikita naman, ipapakita naman na ligtas siya, di ba? Niligtas ang pagkain na ito, kaya pinahihingin ating mga regulatory agencies. So hindi dapat katakutan kasi dumaan siya sa proseso, dumaan siya sa masusing pag-aaral. Okay, important points. The environment safety of agricultural biotech products must be evaluated on a case-to-case basis. So yun yung para magkaroon tayo ng meaningful risk assessment. And syempre, wala naman talagang 100% safety na ma-achieve mo, di ba? Pero yung mga scientific testing and governmental regulation can reduce the safety risk of conventionally produced, organically produced, and engineered crops and food. Yan. So dapat lahat, ina-evaluate natin yung safety. Kaya ito ay conventionally produced, kung ito man ay genetically engineered, o kung ito man ay organically produced. Dapat lahat ay titingnan, inaaral ang kanilang safety at kung may risk ba silang dala-dala. Okay, so ngayon, ipapakilala ko naman ang PhilRice. Kasi ito yung aming agency na matatagpuan ninyo sa Maligaya, Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Ang Philippine Rice Research Institute ay isang national research institute natin ito na tumututok talaga sa rice. So kung naririnig nyo rin ang International Rice Research Institute, partner po ito ng Philippine Rice Research Institute.
So katulong natin ang IRI sa pag-develop ng mga teknolohiya na makakatulong sa ating mga rice farmers. Okay, so ang vision ng PhilRice, a Rice Secure Philippines. So gusto natin na ma-improve ang competitiveness ng mga Filipino rice farmers and Philippine rice industry and transform it to be more profitable, resilient, and sustainable through responsive, balanced, environmentally sound, and partnership-based research, development, and extension. At kailan lang po ay nag-celebrate po ang PhilRice ng ika-35 taon. Ayan. Dito lang pong buwan na to, nag-celebrate po kami ng ika-35 taon. Ayan. Okay, so why rice? Bakit ba rice ang tinututukan natin? Kasi syempre, ito po yung tinuturing natin na most important cereal crop. Ayan. So gaano karami ba sa ating mga Pilipino ang kumakain ng rice? Madami po talaga. 31% of all food energy consumed in Asia, rice ang source, 8% sa Africa, 11% sa Latin America, ayon sa International Food Biotechnology Committee ng 2008. Itong rice cultivation din po is a major socio-economical and even political activity in many Asian countries. And yung demand sa rice, talagang patuloy na tumataas yan. Kasi tayo din naman ay patuloy na dumadami ang ating populasyon at lumiliit yung ating lupang taniman. Okay? So may rice trivia po ako. Ayan. So marami tayong iba't ibang klase ng rice. Mababasa niyo po itong rice trivia na to sa PhilRice magazine namin na issued no October to December 2020. Ayan. So anong rice ang most common, meron tayong most common misconception at ito iniisip natin na pigmented. Ayan. Naisip niyo ba kung anong klaseng rice ito? Ito po ay karaniwang rice variety lamang na minil siya pero hindi siya well polished. Actually unpolished siya. So yung rice bran, yung darak niya naiiwan dun sa parte ng grain, kaya nagiging mas nutritious kasi nananatili dun sa rice yung fiber, vitamins, and minerals. So nagkaka-idea, dapat pala meron tayong poll no, kung anong klaseng anong rice itong tinutukoy natin. At ito daw po ay nagtataglay ng low glycemic index kumpara sa white rice. So kaya niyang i-stabilize yung blood sugar level at nagkakaroon ng lesser na risk na mag-develop ng type 2 diabetes. So kahit daw anong rice variety ay maaaring maging ganitong klase ng rice, pero syempre yung mga malalambot na klase na rice varieties tulad ng NSIC RC160, yan yung kadalasang preferred. Okay, siguro sa isip ninyo may sagot na kayo, no? Siya si brown rice. Yan. So si brown rice talaga ay hindi lang siya totally pinalish. Siya ay namil lang. Manatili sa kanya yung mga masusustansyang component pa na nandoon sa kanyang outer layer. Okay? O ito pa, ano pa tong isang rice na to? Known siya na may deep blanc color sa kanyang grain. Ayan, saka doon siya kumukuha ng mayaman na antioxidant na tinatawag na anthocyanin. Ayan. So aside from the nutrients intact in brown rice, red rice also contain high levels of antioxidants, which strengthen the immune system of people battling chronic lifestyle diseases such as cancer, heart problems, and others. So siya ay si red rice. Ayan. Next, ito, aromatic and nutty naman na rice. Ayan. Ay pinagbabawal na ipakain sa mga ordinaryong tao kasi yung mga Chinese emperors lang ang pwedeng kumain. Diba? So napaka-exclusive. Kasi pinaniniwalaan na nagpo-promote ito ng health and longevity. Pampahaba ng buhay. So tulad ng red rice, yung color niya ay derived din sa anthocyanin. Kaya nagre-render siya ng kulay na red, purple, blue, tulad na nakikita natin sa mga fruits and vegetables. Okay, it also contains the most antioxidants among all other rice types na nabanggit natin. Siya ay black rice. Yan. So siya, alalahanin natin ha, take home message, black rice. Siya daw yung nagtataglay ng most antioxidants among all other types ng rice na nabanggit. Okay, so meron din tayong golden rice. Ito, it's such ang klase ng rice na nagtataglay ng beta-carotene. So source siya ng vitamin A. And may malabas sa taas. Ayan, so nagbibigay siya ng mali. Nagbibigay siya ng golden color. So naturally kasi ang ating rice ay hindi naman talaga nagtataglay ng beta-carotene sa grains.
Kaya kinailangan pa natin ang genetic engineering na tool para ma-improve yung kanyang nutritional value. So ayun nga, sabi dito, it is intended to complement the current strategies in our fight against vitamin A deficiency. So noong December 2019, it was declared safe for use in food, feed, and for processing by the Department of Agriculture, Bureau of Plant Industry. So ito pong rice natin na to ay hindi pa commercially propagated sa ngayon. Pero inasahan natin na sana hopefully soon ay may tanim na rin natin siya tulad ng mga ordinaryong rice varieties. Okay. So ito po yung status ng golden rice. So pinapakita lang po dito kung paano siya nakatanggap ng mga pagkilala, lalo na pagdating sa food safety. Yan. So parang ipinapakita dito na meron siyang hindi siya ganun naiiba sa mga pangkaraniwang rice varieties. Maliban lang sa ito ay nagtataglay ng katangian na meron siyang beta-carotene. Okay? Ayan. So kung gusto pa po ninyo ng may mga karagdagan kayong katanungan, gusto niyo ng karagdagang informasyon about Golden Rice Project, ito po yung dalawang tao na maaaring makatulong sa inyo, Dr. Reynante Ordonio at si Dr. Ronan Sagado. So pwede niyo po silang kontakin and discuss further kung meron pa kayong mga ibang katanungan tungkol sa golden rice. Okay, another rice trivia. Another product din po ito ng modern biotechnology, pero hindi pa available sa market sa ngayon. So pinataas natin ang iron and zinc content dun sa rice grain dito, at kasi nga hindi naman talaga napoproduce dun sa loob ng grain itong iron and zinc. So after polishing, dahil andun siya sa labas, yung iron and zinc content niya ay nawawala. Okay. So ngayon, gumamit ng advanced biotech processes para ma-ensure na itong micronutrient na to ay mailagay doon sa kaloob-looban ng grain para kahit ma-polish mo na siya, makiskis na yung rice, doon pa rin yung iron and zinc niya. Okay. So siya si high iron and zinc rice. Yan. So, pag gusto niyo pang matandaan yung mga trivia na yan, hanapin niyo po yung aming PhilRice Magazine at nandiyan po sila. Okay. Ito po yung mga major factors na nagpapababa ng ating ani sa palayan. So, meron tayong mga biotic and abiotic stresses. So, yung mga biotic, dala yan ng mga insekto, yan. Mga abiotic, dala yan ng hindi magandang lagay ng panahon. Yan. So, tingnan natin dito. So, ang makikita niyo po ito yung bacterial leaf blight sa pinakababa. So, meron ding vegetative drought, zinc deficiency, yellow stem blast, lodging, seedling drought, submergence, yung nalulubog sa tubig, weeds, matindi ang epekto ng weeds, masabi maapektuhan ng ating mga aning pa. At saka yung anticyst drought, yung biglang magkakaroon ng tagtuyot dun sa panahon na papulaklak na yung halaman. Okay, so rice, mga bagay na nagpapanatili na continuous yung ating breeding. Oh, your internet connection unstable na naman daw. Pero naririnig pa rin po ba ako? Yes po, Yes po, ma'am. ma'am. Okay. Okay, medyo nagmamadali ba ako? Mukhang marami pa akong slides. Okay, so yung rice breeding challenges, ayan, makikita natin ito. Gusto natin na magkaroon ng improved rice varieties na may high yield potential. May kakayahan siyang umani ng mas marami. Dapat siya ay may pest and disease resistance. Meron siyang tolerance sa biotic stresses. Meron din siyang good grain quality. Masarap siyang kainin, mabango, ganyan. At meron siyang high quality seeds. Pero itong mga bagay na to ay hindi mo mahanap lahat completely sa isang klase lang, sa isang variety lang ng palay. Diba? Kasi ang palay, kadalasan pag siya ay masarap na pagkain, yung yield niya naman hindi ganun kataas. Tapos pag siya ay masarap ding may mabango mabango yung palay mo, gustong-gusto rin siyang atakihin ng mga peste. Diba? Kaya kung minsan, mababa lang din ang nagiging ani mo doon sa mga varieties mo na mababango. So minsan naman, may mga palay tayo na mataas ang ani, hindi pinapansin ng mga peste sa bukid. Kasi yung klase ng grain naman niya, matigas naman din pag kinain. Kasi itong mga peste natin sa bukid ay may quality rin ng taste, nakalibel din ng taste halos nating mga rice consumers. Pag gusto natin yung bigas dahil mabango to, yun din yung gusto ng mga pesteng atakihin sa bukid. Diba? Kung medyo matigas yung rice mo, yung palay mo, yung butil ng palay mo, hindi rin yun masyadong preferred ng
mga kalaban sa bukid. Di ba? So talagang mahirap pagsamasamahin ang lahat ng traits na ito sa iisang rice variety. Pero hanggat maaari, mapadami man lang sana natin yung mga katangian, hindi man completely lahat yan, sana meron tayong mapagsama-sama na kahit ilan. Diba? Okay. So kaya pumapasok yung molecular rice breeding. So dito sa field rice, ang atin pong division, isa lang po ito sa mga research divisions dito sa field rice. Ito po ay naglalayon na siguraduhin na meron tayong sustainable rice production through the development of high-yielding, pest and abiotic-resistant, biotic stress-resistant, and good grain quality rice varieties na suitable sa major rice growing ecosystems. Marami kasi tayong iba-ibang rice growing ecosystems sa Pilipinas. Kaya kung minsan, may mga rice varieties na mas natotolerate niya yung ganitong, mas nag-require ng ganitong environment, pero ayaw niya namang mamunga ng sagana pag dilipat mo siya sa ibang growing ecosystem, di ba? So dapat meron tayong iba't ibang varieties na pwede nating i-recommenda para sa iba't ibang klase ng ecosystem na ito. So yung Plant Breeding and Biotechnology Division, ito po yung kanyang primary goal. Okay, so kung ito siguro medyo papahapyawan ko na lang kasi pag conventional versus marker-assisted breeding, paano ko ba papakiliwanag ito na magiging malinaw? So meron tayong dalawang parent palagi pag tayo ay nagkakaroon ng breeding objective. So yung isang parent natin, yun yung recipient, usually ito yung may magandang, ito yung diba, mabango siya. Mabango yung palay, ganyan. Kaya lang hindi siya resistant sa mga sakit. Yun nga, yung gustong-gusto siyang atakihin ng mga peste. O di parang kung masarap man siya, tinatake siya ng mga peste, baka parang break-even lang si farmer kasi hindi naman siya makakaanin ng ganun kataas kahit medyo mahal ang presyo ng kanyang palay. Diba? So sa breeding natin ngayon, magde-develop tayo ng bagong rice variety na nagtataglay ng magandang katangian niya yung good quality at malagyan pa natin yun ng resistance. So yun. So yun yung magiging improvement niya. Dapat magkaroon ka ng bagong rice variety na originally siya ay masarap lang kainin, pero after ng iyong breeding initiatives, nagkaroon ka sana ng bagong rice variety na nagtataglay din ng resistance. Okay, so pag nagbe-breed tayo, ayan, di ba, kailangan parent 1, parent 2, pag pinag-cross natin, nakaka-generate tayo ng first filial generation. And then, pag in-advance mo pa yan, kinolekta mo yung seeds ng iyong mga F1 plants, nagkakaroon ka ng F2. Ang dami ng ating F2 plants, maring libo-libo yan. Ngayon, kung ikaw ay mamimili lang conventionally, mahirap mong mapipili kung alin sa 1,000 halaman mo halimbawa na ito ang nagtataglay ng mga katangian na ang masarap kainin at may insect resistance. Kasi kung titingnan mo lang siya, wala namang kaibahan ng mga palay, di ba? Magkakamukha naman sila. Pero kung gagamit ka ng tool, marker-assisted selection, ito yung gagamit ka ng mga molecular markers. Itong mga molecular markers mo na ito, kaya niyang ihanapin doon sa genome ng iyong rice plant kung nasaan yung mga target resistance genes. Ayan. So nakikita niyo rin bang gumagalaw yung aking arrow? Ayan, kung gumagalaw siya, nakikita niyo itong gel. Ito ay electrophoresis gel. At makita niyo yung mga bands na yan. Yan yung nagsasabi na nagtataglay itong mga halaman na naka-green ng resistance genes. So yan lang yung pipiliin mo. So kung titingnan mo, ilan lang mapipili mo? 2, 4, 6, 8, 9 lang. Sa maraming halaman, yung siyam na yan ay ma-identify mo agad na magtataglay ng mga traits na tina-target mo. Kahit itong mga halaman mo ay nasa seed stage pa lang. Diba? Kasi kahit maliit pang halaman, kaya mo nang kuhanan ng dahon, di ba? Yan. So ang phenotypic selection para itong conventional plant breeding, kailangan lagyan mo pa muna ng sakit yung halaman. Papalakihin mo muna siya, lalagyan mo ng sakit, titingnan mo kung magiging resistant siya o susceptible bago mo mapipili kung alin yung mga may resistance, di ba? Tapos tatapon mo ng mga susceptible. Pero pag dito ka sa marker-assisted breeding, kahit na mga seedlings kaperanggot lang na dahon, at yung dahon nila niya, nadalhin mo sa laboratory para i-analyze. Gagamitin mo yung mga particular na markers na magsasabi ng presence ng trait at babalik ka na lang sa screenhouse, dala-dala mo yung iyong data galing sa lab.
kaya mo nang ituro alin sa mga halaman mo dun sa screenhouse ang dapat mo lang i-retain at alin ang mga dapat itapon. So generally, nagiging mas cost-effective, di ba? Kasi at early stage pa lang ng plant, kaya mo nang piliin kung sino lang ang dapat mong i-maintain at alin-alin ang dapat mo nang i-discard. Yun. Okay, next. So sa backcrossing naman, yun yung nire-recover natin, backcross, sabi natin sa plant breeding. Kasi binabackcross natin siya kasi ang intention natin ay i-recover kung ano man yung genome na tinataglay noong ating recurrent parent. Kasi balikan natin yung kanina ha, yung recurrent parent natin, siya yung masarap ng kainin. Kaya lang, susceptible sa disease. So gusto mong magkaroon ng bagong rice variety na katangian pa rin nung masarap kainin. Pero meron lang siyang isang trait na nadagdag, kundi yun lang yung resistance. So dapat ganun na ganun pa rin siya. Kamukhang-kamukha pa rin siya ng iyong recurrent parent. Maliban lang sa nagtataglay na siya ngayon ng resistance. At itong resistance na to ay co-contribute ng resistance gene na nakuha mo doon sa iyong donor parent. Ayan, so kung makikita niyo ito, yan, ito sa kaliwa, conventional breeding. Magkakamukha ulit yung mga halaman natin. Pero pag tinignan mo dito sa marker-assisted selection, halimbawa, lahat lang ng mga may itim na band, yan lang yung mga trait na nakuha mo dun sa donor parent mo. Malamang ito lang yung resistance gene na gusto mo. At itong puting parte na to, ito na lahat yung genome na na-recover mo doon sa iyong recurrent parent. Diba? So sa tulong ng markers, molecular markers, napipili mo na itong halaman na ito lang ang iyong pipiliin. Okay? Sige, marker-assisted pyramiding. Sa pamamagitan din ng markers, kaya nating magsama-sama. Kaya pyramiding po ito eh. Kaya nating pagsamasamahin yung mga various resistance genes sa iisang palay o sa iisang halaman. Diba? Sa conventional breeding, napakahirap po nitong gawin. Kasi wala kang paraan para piliin kung sino yung nagtataglay ng mga pyramided resistance genes. Pero dahil meron tayong markers na nagagamit sa ating developed for biotech purpose, ayan, so pwede natin silang piliin na at seedling stage ulit. Mapipili mo na kung aling mga halaman na nagtataglay ng pyramided resistance traits. Okay. Okay, skip na natin yan. Ayan. Gusto ko lang ipakita sa inyo sa slide na to. Ayan, nandun nakita niyo sa kaliwa. Ito ay mortar and pestle na umuusok kasi nilagyan ng liquid nitrogen. Ano ba yung nasa loob niya? Yan lang yung kapirasong dahon ng palay na kinuha mo dun sa plant materials mo sa bukid or sa greenhouse. Ayan. So dito mo i-extract yung kanyang genetic material. Ayan. So na-imagine nyo ba kung gaano ang trabaho ng isang biologist halimbawa sa laboratory? Ayan. Kung ikaw ay isang molecular biologist, nag-extract ka ng plant DNA mula sa dahon ng palay. Okay, kung makikita ninyo to, 2 ml tube lang po ito na nilagyan ng microbeads. So kung hindi ka gumagamit ng liquid nitrogen, pwede mong gamitin itong genogrinder. Itong genogrinder, napaka-high throughput po nito. Kaya niyang mag-pulverize ng rice samples kahit na I think 50 to 96 samples kaya niyang i-grind at a time. Yan. So nakaka-save ka ng time, napapabilis din ng iyong gawain sa laboratory. Okay, so hindi ko na didetalye ang proseso ng DNA extraction, pero ito po yung itsura ng Kita niyo po ba itong nasa loob? Kita niyo po itong picture natin? Ayan. May kausap pa po ako. Naririnig pa po? Yes. Oh, ma'am, yes. Okay pa ba tayo? Ayan. So, nakikita niyo po ba itong parang cloudy na to, parang thread-like structure? Yan na po yung DNA na nakuha natin doon sa kapirasong dahon ng palay. So, na-appreciate niyo na po ba? Yan, DNA. So, syempre, meron tayong method for DNA extraction, may principles yan. Ayan, so, malamang na-discuss yun na rin sa klase parang pinapasadahan na lang natin. So yung DNA kasi, pag nilagyan mo to ng alcohol, ethanol, or isopropanol, nagpe-precipitate siya. Kaya nagiging visible sa ating naked eye. Pero syempre, nagiging visible lang siya kasi naggrupo-grupo na sila, makapal sila doon. Pero kung talagang single strand lang, hindi kayang makita yan ng ating naked eyes. Okay.
Ito na po yung sinasabi ko na mga diseases na tinatarget namin sa aming marker-assisted breeding. So sino po kaya ang may familiarity sa rice tumor disease? So ito po ay tinuturing na number 1 rice viral disease. Yan. So talagang pag tinaan po yung ating palay, mamaya balikan yung ano. So ang cause po ng rice tumor disease ay dalawang klase ng viruses na tawag na rice tumor spherical virus at saka rice tumor bacilliform virus. At ito pong mga virus na to ay pwede lang matransmit, may lipat sa palay sa pamamagitan ng insect vector. Ito, mga green leaf hopper. Nakikita niyo po ba yan sa inyong mga lugar? Kung minsan nangangagat yan, masakit, maliliit lang sila. Berdeng musong kabayo, yun yung ibang tawag sa kanila. Okay, so kapag present ang vector at nag-feed siya dun sa infected rice plants na mayroong pagmumulan ng tumoroviruses, madadala po niya yun, matatransmit niya sa mga healthy plants. Kaya yung healthy plant mo, kung ito ay may susceptibility sa tumor disease, magkakaroon siya ng manifestation ng mga ganitong symptoms. So may severe stunting po ang tumor-infected na palay. Tsaka may yellow to orange leaf discoloration. Yan. Tingnan po natin, may posibilidad kasi na ang ating halaman ay ma-infect ng dalawang tumoroviruses. Pag nag-joint forces si RTSB at si RTBB, ang ating pong halaman ay magmamanifest ng severe tumor symptoms. So ito, makikita ninyo ito, stunted talaga siya. Kumpara dito kay healthy plant sa dulo, sa kanan. At saka tingnan din natin siya, medyo dapat na i-glowing yung mga dahon niya. Ayan. Talagang severe yung manifestation ng disease symptoms. Pero kung ang halaman natin ay infected lang ng single virus, yung RTBB lang halimbawa, may posibilidad po na hindi siya magiging stunted, hindi maging severe yung stunting niya, mild stunting. Pero obvious na meron siyang leaf yellowing. Yan. Ito ang isa pang medyo testing. Pag RTSV lang ang nasa halaman natin, rice tumor spherical virus lang, kaya niyang itago lahat ng symptoms. Kamukhang-kamukha lang siya ng ating healthy plant. Ayan. So pag nasa bukid po ito at tinitingnan lamang natin ng visual lang, naked eye lang, pwede nating isipin na wala namang tumorovirus sa ating palayan, di ba? Kasi kamukha lang naman siya ng healthy. Pero unknowingly, may mga halaman na pala sa bukid na nagtataglay ng RTSV. So itong mga halaman na to, sources na ito ng tumorovirus. Umaantay lang yan ng pinakamagandang kondisyon na dumating ang mga GLH, dumating ang mga sources ng RTSD, at pag nagsanib-sanib silang lahat, magkakaroon ka na ng tumor outbreak. Ayan. So may mga bagay tayo na dapat tutukan sa breeding. Dapat malagyan natin ng resistance sa mga viruses na to, yung ating mga rice plant. Para kahit ma-expose sila sa mga kondisyon na nandoon yung RTBB, RTSD, plus yung vector na green leaf hopper, ay may chance na mailigtas natin yung ating mga palay mula sa pag-atake ng tumor. Ito po ang itsura ng rice tumor disease sa bukid. Ito po ay picture ng aming experimental plot dun sa Philrice Negros. Sa Philrice Negros po talagang napaka-severe ng tumor infestation. Kaya doon kami nagdadala ng mga plant materials namin for screening. So makikita niyo po dito, itong mga halaman sa side na to, talagang kakitaan niyo ng paninilaw, stunted ang kanilang growth. Ito po yung mga susceptible namin na check varieties. Okay, so kung susceptible ang tanim ni farmer at nagtanim siya sa lugar field na to, ito po ang mangyayari sa mga palay niya. Wala na siyang aanihin halos kasi pwedeng ang yield loss niya ay mag-range from 20 to 100%. Imagine, kung 100% yan, aararuhin na lang nila itong mga halaman na to, paplow under na nila yan. Kasi wala na rin silang aanihin, mas magpapagod lang sila kung pagpapatuloy pa nila yan na alagaan. Kaya, dapat ang ating mga rice plant ay maging katulad nitong mga nasa paligid niya. Pansinin niyo po, itong mga halaman sa paligid nitong susceptible plants, nakapamunga sila. Diba? So si farmer, kahit na magtanim sa lugar na may tumor infestation, magkakaroon siya ng kakayahang umani pa rin. Kasi ito pong mga halaman na nakapaligid na to ay na-develop, na-improve na ng tumor resistance. Okay? Next. Ito po yung aming genetic dissection, pinag-aralan, nasaan ba ang mga
mga posisyon sa rice genome na nagtataglay ng mga insect resistance gene. Kaya meron tayong GLH14. At meron din tayo dito sa kabila, inaral din nasa saan ba ang mga location sa rice genome na nagtataglay ng resistance sa TSB hanggang na-identify ang TSB1. So ito po yung mga pinagsasama natin dito sa ating mga breeding lines sa field rice. Nasama natin ang GLH14 resistance locus plus TSB1 gene para eventually sana tayo ay maka-identify ng mga individual rice plants na magkakaroon ng improved resistance sa tungro disease. Ayan. So tingnan ulit natin close up. So ito pong sa unang linyang ito yung ating PN1 plant. Ito yung pinaka-susceptible naming check variety. At 40 days after transplanting, ito pa yung halaman mo. Pero marami ng bungi-bungi. Namatay na yung mga nasa bungi-bunging area. At 60 days, hindi na siya nakapamunga. Hindi na siya, parang wala na siyang balak mamunga pa. And then at 95 days, parang nalulusaw na po yung ating mga tungro-susceptible rice plants. Okay, so ito naman sa ating kanang side, ayan. So mapapakita natin yung ating mga rice lines na na-improve ng tungro resistance. Ayan, at 40 days after transplanting, parang malapit na malusog. Hindi man siya ganun kalusog, siya pa rin ay may kakayahang makasurvive, di ba? Sigurado magkakaroon din yan ng yield loss, pero hindi magiging kasing taas ng katulad ng sa TN1. At tingnan natin siya at 90 days after transplanting, nahihinog na yung kanyang mga bunga. So malaking tulong ito kay rice farmer kung siya ay mabibigyan natin ng mga ganitong rice varieties para sa mga environmental conditions na tulad nitong sa Phil Rice Negros Experiment Station na affected ng tungro. Okay. Next disease, bacterial leaf blight naman. Ang bacterial leaf blight ay sa kanina rice viral disease. Ano po? Ito naman ngayon ay bacterial disease. So kung titingnan natin ang mga susceptible plants na may severe infection ng bacterial leaf blight, parang natutuyo na talaga yung mga dulo-dulo ng dahon. So para siyang na-burn na. Yan. So syempre, pag patayin na yung mga dahon na yan, nare-reduce na ang photosynthesis. So syempre, may hirapan na si rice plant na magpadami ng grains, o magpuno ng mga grains niya kasi wala na siyang kakayahang gumawa ng sarili niyang pagkain. Or hindi man totally nawala, nababawasan yung kakayahan niya na mag-photosynthesis. Okay, so tingnan natin yung next slide. Ito naman po yung mga resistance genes na target natin for rice breeding. Pinipilit natin na mapiramid, mapagsama-sama itong mga various combinations ng XA4, XA5, XA7, XA13, XA21. So kung ikaw ay isang biologist, nagtatrabaho sa field rice laboratory at na-involved ka sa marker-assisted selection for pest and disease resistance, yan. Ito yung mga target mong genes na pagsasama-samahin sa rice plant. Kasi pag nagsama-sama lahat ang mga genes na to, may papakita natin na magiging resistant. Yung mga R na yan, resistant reaction. Itong S, susceptible reaction. MR, moderately resistant, moderately susceptible. At ito pong nasa taas, ito yung iba't ibang races ng Xanthomonas oryzae. Yun yung bacterial blight pathogen eh. So iba-ibang races po yan, kaya mahirap yung mga kalaban natin sa bukid. Akala natin, ano lang yan, Xanthomonas oryzae lang yan. Pero may iba-iba pa silang strain, may iba-ibang races pa sila. At yung palay natin, dapat may malawak, may broad spectrum resistance. Para kahit anuman race ng Xanthomonas oryzae ang nandoon sa bukid, ay magkaroon siya ng kakayahang na makasurvive, makathrive at makapamunga pa rin ng maayos. Okay. Ano ba ang itsura ng mga breeding lines natin na na-improve ang resistance sa bacterial leaf blight? Ito na lang po yung kanyang lesion length para nasa dulo-dulo na lang. Ayun. So ang malaking parte ng dahon natin, berde na. Kumpara dito sa IR24 na ating susceptible check, malaking parte ng dahon ay naging dry na. Yan. So malaking improvement din po ito para sa isang breeding objective, diba? Kasi dati ito yung iyong rice plant. Ngayon, ito na siya. Ang paglalabanan na lang ngayon ay mapataas ang kanyang yield. Kasi nga, kung siya ay may kakayahan ng labanan ng bacterial blight sa disease, mas mataas na magiging ani niya kumpara sa mga susceptible varieties. Diba? Okay. Ito naman, isang study din ng aming kasamahan, hindi na po ko part dito, pero kasamahan po namin ang grupong ito sa plant breeding. Nag-develop sila ng salinity and submergence tolerant na rice varieties. So makikita po natin sa letter A,
ito yung palay na na-submerge sa tubig ng ilang araw, 10 days of complete submergence. Ayan. So after 3 days, kung siya ay may resistance, siya ay magkakaroon ulit magbe-berde ulit yung dahon niya. Ayan. So may tolerance kasi siya eh. Kahit nalunod siya ng ilang araw, nalubog sa tubig, may kakayahan ulit siyang mabuhay. Ayan. Lumaban ulit at makasurvive. At after 14 days, ayan, ito na siya. And then, pagdating ng maturity, namunga siya. Ayan. So, ang kanilang ginawa dito, nagkaroon sila ng induced mutation. Gumamit po yung grupo nila ng gamma irradiation and tissue culture para magkaroon sila ng genetic variation. At hanggang napili nila yung mga traditional rice varieties na may improved trait. Nagkaroon na siya ng submergence tolerance. Okay, may mga target din po tayong QTL, mga target locus yan sa genome na pag nailipat mo sa isang halaman ay mag-express siya ng trait na ganito. So meron siyang salt tolerance naman. And then, ito nga sinasabi ko kanina na pwede tayong magsama-sama ng iba't ibang katangian sa isang palay kung alam lang natin yung mga target genes na pwede natin i-combine na eventually magpapakita, magmamanifest ng improved trait. Okay. In rice research, biotechnology has shortened the breeding of the country's staple food from 10 to 12 years bago ka magkaroon ng bagong rice variety. Pero ngayon, dahil meron tayong available na mga biotech methods, mga modern biotechnology methods, nasa-shorten na po yung time ng development ng new rice varieties into 5 to 7 years. Di ba ba? Significant yung reduction ng duration ng development of new rice variety. Okay. Through biotech din po, yung PhilRice ay nag-produce ng NCRC142. Ito po yung tinuturing natin na first biotech bred rice using marker-assisted. So ito pong variety na to ay kinakitaan ng improved resistance to bacterial blight, tungro, and stem borer. Okay. So ito naman po yung Crop Biotechnology Center. Ito yung isa namang, actually part siya ng Department of Agriculture. Ang DA po ay gusto niyang suportahan ang biotech research sa Pilipinas, kaya siya ay nagtayo ng 3 biotechnology centers. Ang isang center po nito ay para sa crop na nandito po ngayon tumatayo sa PhilRice, at meron din tayong biotechnology center for livestock na nandoon naman sa Philippine Carabao Center, Muñoz din po ito, at meron din po tayong sa Fisheries Biotech. Ayan, so ang alam ko ay meron tayo sa BIFAR at meron din sa Iloilo. So ito pong mga biotechnology centers na to, ito po yung naglalayon na sumuporta sa mga scientists, mga researchers na Pilipino na kailangan ng research facility para makandak ang kanilang mga projects, research projects. Okay, so dito siguro sa bagay na to, ma-inspire kayo na magkaroon ng mga, syempre, kailangan mo ng creative thinking, ano ba ang mga kailangan natin, anong mga project ang kailangan para matulungan si rice farmer. At kung ito pong project mo to, mapapackage mo, maihingi mo ng pondo halimbawa sa DA Biotech o sa ibang funding agency. Pero wala kang research facility na paggagawaan. Pwede kang pumunta sa Crop Biotechnology Center kung ang target mo ay crops. At dito po sa Crop Biotechnology Center, lalaanan kayo, providean kayo ng research facility. Ayan. So dito na kayo magkakandak ng research ninyo hanggang matapos ang inyong project. Ayan. So ito po ang aming mga kasama sa Crop Biotechnology Center. Pinangungunahan po ni Dr. Roel Soralta. Malamang naririnig niyo yung pangalan ni Dr. Roel. So ayan, in CBC, we apply advanced technologies in combination with experimental and computational methods to discover, quantify, and validate important traits that contribute to the improvement in yield, grain quality, and biotic and abiotic stress tolerance in rice. In rice po yung sinasabi namin dito kasi sa ngayon, puro rice muna ang hinahandle namin research. Pero eventually, Crop Biotechnology Center, ibig sabihin po kahit anong crops ay pwede na ninyong dalhin dito sa Crop Biotechnology Center. Okay. So ito po naman, just to show ano yung mga projects namin, syempre meron kaming gene discovery and development of molecular markers. Ayan, for rice. Kasi syempre, hindi ka naman makakaproceed ng tuloy-tuloy sa iyong marker-assisted selection kung limitado ang iyong sources ng genes.
Kaya dapat habang gumagamit ka ng marker-assisted breeding, marker-assisted selection, dapat continuous din yung gene discovery. Kasi sabi nga, ang laban sa bukid, ang laban sa palayan ay tuloy-tuloy. Kung meron ka ngayong resistant rice variety, hindi mananahimik yung mga kalaban mo sa bukid, yung mga sakit at peste, hindi mananahimik yan. Magdi-develop din yan, mag-acquire yan ng resistance at malalabanan niya eventually yung resistance level ng iyong bagong rice variety. So dapat, kung yun ay ma-overcome na niya ang resistance, dapat meron ka na namang bagong variety sa pipeline mo na mas mataas na naman yung level ng resistance para lagi kang one step ahead doon sa mga kalaban sa bukid. Ganun po continuous talaga. At mag-acquire na naman sila ng resistance laban sa halaman mo at kailangan may saka na namang ilalabas after. So diba, huwag dapat tayong mahuhuli. Dapat yung mga rice plant natin laging nauuna one step ahead yung resistance level niya para laging may aanihin ng ating rice farmers. So yun po ang dahilan bakit kailangan continuous din ang gene discovery. Kasi dito din sa gene discovery, nadidevelop yung mga molecular markers na i-recommenda natin para sa plant breeding. Ayan. Meron dito other beneficial organisms kasi meron din namang mga organismo sa ating lupa na tumutulong para maging yung health and soil health and plant health ng ating mga tananim ay dapat ma-enhance at kinikilala rin natin yung kontribusyon ng mga rhizobacteria na nandiyan sa paligid ng soil. Ayan. So inaaral din po yan sa aming project na nag-exist ngayon dito sa CBC. Okay. So meron din kaming mga bagong project na ilulunsad next year. Ayan. So ito pong aming gene discovery, magle-level up na to, matatapos na siya. At ito ay magiging candidate gene analysis na and molecular marker development for rice breeding. At hiniwalay na namin yung mga microorganisms. Magkakaroon na tayo ng development of genetically engineered microbes for enhanced rice production and industrial uses. Ayan. So ito naman po na sa ilalim, operation lang ito ng center para masustain natin yung kanyang operations. Ayan. So dito po makita nyo rin na ang development of pro-vitamin A enriched and disease-resistant rice lines through marker-assisted selection. Ito po yung golden rice na nilalagyan na rin ng pest and disease resistance. Hina-house din po ito ngayon sa Crop Biotechnology Center. Okay. Ayan, ito po yung ating inaantay na Crop Biotechnology Center. Pero sa ngayon po, ang construction ay ongoing pa. Na-delay po kasi dahil nagkaroon tayo ng pandemic. So dapat ito po ay nag-ooperate na this year, pero na-delay siya. Hopefully, by first quarter next year, sana ay mag-ooperate na siya ngayon para ma-accommodate na rin nila yung mga researchers na coming in at magkakandak dito ng research projects. So kung makita niyo po itong building, parang ang laki-laki talaga niya. Kasi itong right wing, ito po ay isang malaking plenary hall. Kung tayo po ay magkakaroon ng mga scientific conferences, pwede na po tayo dito dahil kaya niya mag-handle ng hanggang 500 na tao. Ayan, dito siya kalaki. And then itong nasa kabila, ito naman po yung ating research facility. Nandito po yung ating mga laboratories, mga offices. Ayan. So kayo po ay inaanyayahan namin na sana sa pagdating ng panahon, kayo ay magkaroon din ng opportunity na makapag-conduct ng inyong mga projects dito sa ating Crop Biotechnology Center. So sa ngayon po, ang ating plenary and lab building facilities ay almost 90% completed na sa construction. At na-procure na rin po yung mga equipment na kailangan natin para sa ating mga research. At na-equip na rin po siya ng mga office and lab furnitures. Ayan. So by December po, sana ay mailipat na namin sa loob lahat ng mga equipment. At by next year, early next year, sana ay mag-operate na. Okay. Sa kasalukuyan po, ito ang itsura ng aming molecular genetics lab. Ito po ay naka-house sa Plant Breeding and Biotechnology Division. Ayan, quick tour lang natin. Ayan, dito po yung mga centrifuge. Dito naman yung aming working bay, mga working area namin yan. Ayan, working area din. Ito yung aming makaluma na ginagamit sa yung particle bombardment natin ng araw. Pero hindi na po namin ito ngayon nagagamit eh. Ayan. So ito yung aming mga PCR machines. Ito po yung lyophilizer. Ito yung genogrinder na ginagamit para ma-pulverize yung mga leaf samples kanina.
Ayan, pinalaki lang siya dito. At dito po nakatago ang aming mga reagents and mga products. Ayan. Ito po yung aming electrophoresis area, ang aming gel documentation system. So yung mga estudyante po, kung kayo ay magkakaroon halimbawa ng graduate research studies at kailangan nyo ring mag-conduct ng inyong mga thesis, dissertation research, pwede rin po kayong pumunta dito sa PhilRise. Kasi po kung ang study nyo naman ay sa RISE, kayo ay magiging priority ng PhilRise. At kung ang craft ninyo ay non-RISE, kayo naman din po ay maaaring maging priority doon sa Craft Biotechnology Center. Okay. So kung ikaw ay isang biology graduate, yan. So ang biotechnology naman ay napaka-interdisciplinary branch of science. Yan. So pwede kang maging biologist, research scientist. Ang NAST po, nagko-call talaga sila, National Academy for Science and Technology. Talagang nagko-call na kailangan natin ng mas marami pang scientist. Kaya sana may mga bagong scientist na magmula sa inyong mga batch. Ayan, so mag-aim high lang kayo, magpatuloy kayo sa research at baka balang araw kayo ay mapabilang sa mga scientist ng DOST. Pwede din kayong maging biotechnologist, syempre, and forensic scientist. May mga kasama kami dati dito sa PhilRise na ngayon nasa NBI na sila, mga forensic na sila. Okay, government agency roles, pwede din tayong magturo sa mga bata, and science writer, nakuha ko lang yan sa internet. Pero yan talaga ang mga pwede nating maging career bilang mga graduates ng biology. Okay, so in the future, ito na yung mga inaasahan natin. Marami tayong mga types of crops na nasa pipeline. Sila ay nasa research and development stages. So kabilang dito, mga examples lang po, mga low level of toxicants in food plants, mga food na may reduced allergen na, increased disease-fighting nutrients in food, new plant-made pharmaceutical industry, remediation para mas ma-improve ang ating soil quality, conservation ng natural resources by effectively using nutrients present in sa field. Yan. So mga hardier crop, even sa harshest environment na nag-require ng less fuel, labor, fertilizer, and water. Ito pa ang mga pinapangako ng ating biotechnology na sana balang araw ay mapasakamay ng ating mga rice farmers at para mas maalagaan natin yung ating environment habang tayo ay nagkakaroon ng productive crops sa bukid. So, I think that's all. Ayan, thank you na. Last slide ko na. Hello? Hello, ma'am. Ayun. Hello, Parang ma'am. hiningal ako din Nabol ko yung oras Ayan. So, siguro po, I'm done with my presentation. Ayan. Meron po ba tayong mga katanungan? Yes, ma'am. Now we are going to proceed with the Q&A portion. Yan, sige, nako. Okay, now we are giving the floor to the viewers who would like to ask their questions. If you have any questions, please be sure to follow the format indicated on the screen. Use a Oras number pala. followed by your name and the question. Kung ano po yung nakikita niyong format sa screen, and just type it to proceed to your query. Ayan, nakikita niya po sa screen. For example, number 1, Juan, is rice a high value crop? Opo. Meron na po tayong first question, ma'am. Ito po, this question is from Kenneth. May mga interventions din po ba using biological organisms like fungi, nematodes, and other bacteria na dinedevelop ngayon in controlling the rice diseases while waiting for new varieties? Opo, kabilang po itong mga microorganisms sa mga technologies na dinidevelop ng PhilRise. Hindi lang po tayo sa rice, mayroon din tayong mga iba't iba pang technologies na tinututukan. So isang example po yung mga biocontrol agents natin. May mga researchers po tayo sa PhilRise na yun talaga ang focus ng research nila. So itong mga biocontrol agents, actually nag-level up na po tayo Nagkaroon na kami recently ng molecular characterization itong mga biocontrol agents na na-identify ng mga PhilRise researchers. Ayan, so mas maganda kasi kung may molecular characterization tayo para yung identity nila ay na-maintain natin, di ba? So yun, meron po yan. Meron din tayo mga plant growth promoting rhizobacteria na di-develop ng mga na pwede mong gamitin sa pag-develop ng mga biofertilizers, di ba?
So pag biofertilizers, ayan, medyo mas less ang cost niyan. Pwede mong dalhin sa upland. Kasi sa upland, hindi naman masyado nag-apply ng mga mga fertilizer. Pero kung mabibigyan mo sila ng mga biofertilizers, so makakatulong yun para maging mas healthy yung kanilang soil. Yan. Thank you, ma'am. So next question pa is from Desiree. Her question pa is, may effects po ba on human health yung mga nabanggit na viruses na nag-cause ng disease sa rice or sa rice lang po? Ayun. Naman to, mga plant viruses naman sila. So pag plant viruses, dun lang sila yun lang ang host nila. Kaya nga kami ay panatag kaming magtrabaho sa tungro viruses kasi alam naman namin na hindi siya lilipat sa amin, di ba? Hindi siya highly contagious gaya ng ibang viruses na makikita natin sa mga animals. Ayan, kaya maganda ring mag-work sa plant virology, di ba? Kasi hindi naman tayo mangangamba. Nakakatakot kasi pag nahawa ka sa sakit sa virus mula sa ibang host, di ba? Pero ito pong mga tungro viruses na nabanggit natin, hindi po siya lumilipat sa tao. Hindi rin sa hayop. At nabanggit ko nga, kailangan niya pa ng vector. Kailangan may green leaf hopper ka pa na dapat mag-feed muna si green leaf hopper dun sa mga plants na infected ng viruses at si GLH ang magdadala ng virus dun sa another plant. Pag wala si vector, dun lang si virus, hindi siya makakalipat. Okay po, ma'am. Thank you po. And for the next question po, this is from Robert. He asks po if are there any other further studies pa po about golden rice? And meron pa po bang any updates daw po sa development and production ng golden rice? Ayan. So yun nga, nabanggit ko kanina, isa po sa update ng golden rice ay yung nagde-develop na din ng mga naririnig niyo pa ba ako? Nag-brown out eh. Yes po, ma'am. Yes. Ayan, ma'am. Okay po. Yes po. Ayan. So yun, meron na tayong mga inihahanda na rin nila na magkaroon ng mga golden rice na may fungal resistance, bacterial leaf blight resistance. Ayan. Kasi na-anticipate na din na kung eventually ma-approve na ang release ng golden rice, dapat meron na rin mga nasa pipeline na golden rice din na nagtataglay na ng improved resistance sa pest and diseases. Yan. So yun yung isa sa update na At kung may iba pang update, sabi ko nga kanina, pinroject ko pa sa screen, pwede niyong kontakin. Kontakin natin yung ating project leader ng Golden Rice. May dalawa po tayong pwedeng spokesperson. Sila yung mga talagang authorized na magbigay ng mga karagdagang impormasyon pa about Golden Rice. Ayan, thank you, ma'am. So next question po is from Juliana Evangelista. If magiging available po or effective yung golden rice, magkano po siya ibebenta here sa market sa Philippines? Ayun po. Yan. Actually, wala pa namang presyo din yan eh. Pero ang talagang sinasabi ay dapat maging katumbas lang siya ng mga pangkaraniwang rice natin. Yan. Okay po, for the next question po from Chelsea po. Sabi niya, kasi based sa gawa nila or kung susundan yung trend, bababa dapat yung price. Ganon din ba dapat sa golden rice? Basta lagi po ang intensyon ng golden rice ay makatulong sa mga nangangailangan. Kaya ang isa talagang intensyon niya ay maging mas maraming tao ang mapuntahan, ang marating. At dapat makarating siya dun sa mga talagang nangangailangan. Kaya kung yun ang purpose niya, inaasahan natin na magkakaroon ito ng pinaka-affordable na presyo. So hindi siya magiging pinakamahal, hindi mangyayari yun. Kasi ang purpose nga niya iparating ito sa mga pinaka-nangangailangan. At ang mga pinaka-nangangailangan, ito yung mga tao na ang pagkain nilang halos ay rice lang. Wala silang kakayahang bumili ng mga ulam, wala silang kakayahang bumili ng ibang pagkain. Talagang kanin lang yung nakakain nila. So kung ganun ang customer na target mo, syempre, ang presyo mo hindi magiging mataas, di ba? So yun yung logic po. Okay po, ma'am. I guess that is it. Once again, we would like to thank you, Dr. Arlen de la Cruz, for sharing your knowledge to us. And we hope for your continued success po. Thank you very much. So maraming salamat din po sa inyong lahat. Kay Sir Adrian, thank you po. Ayan. Congratulations, everyone. We just finished the second part of the webinar entitled
We Rise as One, the biology of rice farming, and its role in the Philippine society, economy, and the future. And now we will proceed po sa picture taking with Ma'am. Ma'am De La Cruz, are you there? And hello. Hello, ma'am. Hello po. Yes, still here. Ayan. Ayan, ma'am. So, guys, please turn on your cameras so we can have a picture taking session together with Dr. Arlen. Ayan. Okay. 30 seconds po para mag-on ang cam. Okay. Okay. Slide 1. 1, 2, 3. Slide 2, 1, 2, 3. Slide 3. 1, 2, 3. Okay na po. Ayan. Thank you ulit. Thank you, Ma'am Arlen. Thank you po, Ma'am. And now, the Director of Outreach of PUP Society of Biology Students has something to announce. I am sure that this is another amazing project that all of you should not miss. Let us all welcome Miss Cristiana Valconcha. Hello po. Rinig ako? Yes. Ayun, isang mapagpalayang araw po sa inyong lahat. Ako po si Cristiana Valconcha, Director for Outreach of PUP Society of Biology Students. When it was relayed to us na we are going to have a webinar, which is this one, We Rise as One, we immediately took the initiative to start a donation drive with the help of people from SBS, syempre, for our farmers and other workers in the rice industry. And as someone who came from a family of farmers din, malapit po talaga sa puso ko yung mga magsasaka. That is why. And one of the main reasons why we thought of doing this is because alam naman po natin na our farmers were heavily affected by the crisis brought by the pandemic because of COVID-19, di ba? And alam rin naman natin na even before pandemic, they are already facing a huge problem kasi hirap na hirap silang kumita sa pagsasaka. Minsan, masyado silang binabarat yung presyo. And ayun nga, yung tulad ng discuss kanina, malayo yung difference. Pero may difference sa price ng market price ng bigas tas sa kinikita ng farmers. So ayun, and yung earnings nila, hindi yun enough to sustain their living. And yung living din ng family nila. Plus, sunod-sunod pa yung bagyo, di ba? So, hindi sa hinihingi natin. Pero may mga magsasaka talagang naapektuhan yung pananim nila dahil nga po dito sa mga bagyo. Apektado na yung crops nila. Syempre, apektado yung buong livelihood nila. And these farmers are the ones feeding us every day. Tulad nga din po nung sabi kanina, kailangan natin sila every day. And we owe a huge part of our daily nutrition to them. Diba? So sana naman kahit sa maliit na paraan ay matulungan natin sila. And ayun, so para po makatulong tayo sa kanila even in the smallest way that we could, we here at PUP-SBS launched a donation drive for our farmers. So this is Bayanihan Phase 3, which we also call the Farmer Helper Drive. So ganito po siya, mga Angara. So for this project, we offer financial help for our farmers, diba? So here, we aim to collect monetary donations from you guys, galing sa inyo. So if you are seeing this right now, donate ka na rin kahit magkano. Yes po, opo, any amount. Ulitin ko pa, any amount. At sisiguraduhin po namin na makakarating at makakatulong po ito sa mga beneficiaries po natin. Don't worry, we have partner organizations na sila po yung magdidistribute na kung anong makakolect natin from the donation drive to our fellow Filipino farmers na we wish to extend our help to. And they will provide documentation po. Ipopost po natin ito sa mga social media natin for transparency. And documentation na na-receive ng farmers yung munting regalo natin sa kanila. So, paano kami makakapag-donate?
Okay, ganito. You can send your donations through following accounts. So, meron po kaming GCash, PayMaya, and PayPal. So, for GCash, PayMaya, and PayPal, pare-pares po yung number. Ito po yung account number. But, by the way, ilalagay naman po namin sa chat and ipipin po namin sa comments sa FB Live para po makita nyo pa dun. By the way, yung account number is 0918-509-3629. Tapos yung account name po ay Maria Veronica Perelina. And meron din po kaming Union Bank. Kung gusto niyo sa bank, through bank mag-donate. Yung account number po is 1096-5650-9259. Account name po ay Maria Isabel Manimbao Orbeso. Ayan, ilalagay naman po namin. So, ayun po, ulitin po namin. Andyan lang po sa comments so pwede po kayo mag-donate ng any amount na gusto nyo. Kung ano yung nasa heart nyo. Kaya lang yan. So, for more info, you can shoot us a message sa amin, PUP Society of Biology Students, on any of our social media pages or accounts. Ganyan. Meron po kaming Facebook, Twitter, IG, so any social media account, pwede kayo mag-message if you want to know more about this donation drive. Ayun, so thank you po agad. As in, thank you in advance talaga, Saba. So let us keep the spirit of bayanihan, or should I say bayanihan, in us alive. So I pray for the safety of each and every one of you, and I also hope na marami po kayo natutunan from our speakers, magaling yung speakers natin. Again, in behalf of PUP SBS and sa mga farmers po na matutulungan nyo soon, maraming salamat po sa inyong lahat. Ayun, annyeong. Thank you, Ms. Christiana Valconcha, for that heartfelt message for our farmers. So ayun nga guys, so please lend a hand for our farmers, which is para din sa pang-araw-araw nilang buhay. And now, moving forward to the next part of the program, which is the awarding of certificates. We're giving recognition to our speakers for their insights and informative talk for today's webinar. So these certificates are awarded to Mr. Marco Antonio Baltazar and Dr. Arlen de la Cruz for sharing their valuable insights and inspiration to the participants as guest speakers during the We Rise as One, the biology of rice, rice farming, and its role in Philippine society, economy, and the future webinar, given this day of 23rd of November at Polytechnic University of the Philippines, Manila. And again, guys, this event will be possible without the help of Academic Affairs Committee and our partnerships. Or PUP Association of DOST Scholars, Piansya PUP, RTU Organization of Biotechnology Students, PLM Society of Biological Sciences, Earthshaker, and CVSU Mitochondrian Society. Ayan, so definitely this is a moment that we, the whole organization, will forever treasure. And to finally put closure to our event, let us all welcome PUP SBS Executive President, Ms. Rica May P. Valdez, for her closing remarks. Let us all give her a round of applause. Naririnig po ba ako na maayos? Yes po. Ayan, thank you. Ayan, so hello guys. I hope na hindi tayo inantok or nakakain tayo ng maayos throughout our webinar. And I hope all of you guys as well. And I just want to say congratulations sa lahat, sa mga speakers, sa mga viewers, mga audience, and also the officers of SBS. I would like to give my deepest gratitude to our college, College of Science, our department, Department of Biology, and our advisors, si Dr. Lourdes Alvarez and Ma'am May Salvador, who guided us throughout the planning of this event, and of course, our fellow co-officers, especially to the Academic Affairs Committee headed by our Vice President for Academic Affairs, si Adrian, and our Associate Vice President for Academic Affairs, si Jamel. Yeah, without their initiative, leadership, and creative minds, this program will not be possible. Also to the Philippine Rice Research Institute for collaborating with us,
to make this program full of knowledge. We would like to give our sincere gratitude to our speakers, si Sir Fortajada, Sir Banzuela, Sir Baltasar, and Dr. De La Cruz, who despite of their busy schedule, gave their time to feed us with knowledge. Also to our partners, the PUP Association of DOST Scholars, PNSIA PUP, PLM Society of Biological Sciences, RTU Organization of Biotechnology Students, CVSU Mitochondrial Society, and Earthshaker. And lastly, I would like to thank all of our fellow biology major for attending our webinar. I hope all of us gathered a lot of information about the topic, and I sincerely hope that we raised awareness and aspire you to pursue a career on agriculture or in plant biology. Again, thank you all for your support, and we hope that you enjoyed our webinar. Stay safe, everyone, and God bless. Thank you, Ms. Valdez, for that wonderful message. Unfortunately, guys, that is all the time we have. Thank you very much for your active participation in this talk and support for PUP SBS. For now, stay safe, and I hope to see you again at our next webinars and future events. Give yourselves a round of applause. Again, I am Miko G. Samaniego. I am Maria Lizette A. Estandarte. Maraming salamat pong muli. At paalam. Maraming salamat, guys.